We start now.
ito naman po, isa naman po ito panagot yan sa aming gawain ang prayer meeting po sa inyo. Masabi niya na ba, ang po sa inyo, pagsabat pangalan po ninyo, makalabot po na Jesus Christ, ito walang sa pagkabay po ninyo. About this time, sa po namin pagkabigyan. Amen. Isa po tayo mga kapatid. Ay, mapalad. Tayo po ay binagpala ng Yes, yes. super blessed. Praise God, no? So po yan. Tayo ay super blessed. Not because na tayo ay kumbaga, meron tayong mga great company. Not because meron tayong magandang buhay natin. But because we have Jesus. That's the reason why we are super blessed. And because of that, okay, kasi yung kasoran. Pero ko si Lord, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong message share sa mga kapatid? So, binigyan naman niya ako ng something. And then, I hope na kagaya sabi ko yaman, tumimo sa ating mga puso. Hindi natin maulawanan at naiintindihan yung kanya gustong sabihin sa ating before I start, kasi I always like yung last na message lecture po ako last time. Kaya tanong pala, I always start with hindi ko tatay kung sino si Jesus eh. Tatay nila, ano lang po yung mga, kumbaga, pagkakilala natin sa Panginoon. Una mo ako kasi ba mabanggit agad eh. Mabanggit, hindi ko na mabanggit eh. No? Kaya rin sinabi ko last time, natatandaan ko kasi maganda sinabi ni Pastor siya, He is our El-Gibor. Diba? Our wonderful Counselor. Our mighty God. Our everlasting Father and Prince of Peace. Diba, Pastor? Ito lang pong alam niyo. Ang sabi niya, Jesus is the great God. Ay! Yes. I am that I am. I am the Lamb. Sabi niya kay Moses. So, pasensya na anything na gusto mo na anything na kailangan mo siya kung kailangan mo ng isang Savior, I am the Savior. Kung kailangan mo ng provider, I am. That's why I am. Amen. Amen. Yes. Amen. So, is, ano yung po? And then, since, laki ng propita sa si ating Diyos, Panginoon, at si ating laki ng pagpapagod. Amen. Yes, sir. Sa akin kasi siya yung the great. Kasi, di ba tayo Garcia? So, I consider him also as the great. Okay. Kasi triumphant sila, di ba? Sila. So, I consider him as the great among the great. And the God that I have, that's not affected by time na current space. Kasi siya yung great. Siya ang nag-create ng lahat. Amen. Ang Panginoon mo ang nag-create ng lahat. So, everything that He made is beyond His control. Hindi siya infinite siya. Hindi pinaka-ano mo sa Kanya. He is infinite and He is all-knowing and He is everything. Yun yung ano. Isa na. Amen. Sa akin, the most powerful. Amen. Okay. Ito po actually ang bigay sa akin ngayon yung mabasahin ko pa. Sabi niya ito sa book of Jeremiah. Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. Sabi po rito, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is his name by which he will be called. The Lord, our righteousness. Yan po ang isa sa mga katawagan na gusto ko rin po na katawagan ng ating Panginoon, the Lord, our righteousness. Kasi, una-una, no, ang topic talagang binibigay sa akin nila,
is about reign in life. As a Christian, hindi po tayo dapat, gaya ng last month, ang ating topic is about victory. Hindi po ba? So, sabi ko nga po, ang isang Kristiyano, okay, dapat matutunan natin kung paano maging victorious. Kasi maraming Kristiyano, maraming mga believers, okay, marami tayong mga kapatid, na maraming, kumbaga, hindi po sila, makikita pa natin na they are defeated. Many are defeated in their life. Okay? Let's say, for example, kagaya sinasabi ni Ate Rosa, sa ibang kapatid natin, may problema silang ganito, ganyan. Di ba? Why? Actually, di ba? Ang tinuturo sa atin, pang dapat, we should reign in life. Basahin ko po saan niya kinuha yung, ngayon, ang secret kasi doon is, paano tayo magre-reign in life? Ano yung secret? Which in relation doon sa name na binigay niya. Actually, nabanggit ko po tayo siya mag-asawa mo kasi gusto ko po itong verse na ito sa Romans 5:17. Sa Romans 5:17, sabi po rito, for if by the trespass of the one man, which is Adam, okay, death reigned through that one man. Okay? How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through that one man, Jesus Christ. Ibig sabihin po, sinasabi po rito na yun palang, if ang isang Kristiyano po, they keep on receiving that abundant supply of grace of God. And that gift, this righteousness, aming righteousness, which is our Lord Jesus Christ, okay, that gift, which is righteousness and gift. Ang sinasabi po rito, ang isang palang secret, kailangan pala pag naging Kristiyano tayo, naging believer tayo, hindi lang parang, alam na natin yung John 3:16, no? But most especially, kailangan, lagi pa rin natin i-receive si Lord Jesus. Ibig sabihin, sinasabi rin itong grace, the grace, according to some, is a teaching. But actually, the grace is not a teaching. According to the Bible, grace itself is our Lord Jesus Christ. He is the grace of God. Sabi nga po sa John 1:14, okay? The Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the one, as of the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay? Our Lord Jesus Christ is full of grace and truth. And ang sabi niya sa verse 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ibig sabihin, the grace of God is really, it's not just a teaching. It's a person. It's a person of our Lord Jesus Christ. Now, if we are able to teach, okay, to teach especially those new believers about more and more about our Lord Jesus Christ, then they will start to know that grace of God. And they keep on receiving that righteousness. Knowing kasi it's important that we know that we are righteous. Yung our right standing before God. Kasi mostly sa mga nakikilala ko mga kapatiran, okay, there are times na talagang they keep on becoming, bumabalik sila doon sa dati, na patuloy silang nadadaya ng kaaway, tutok sila ng kaaway, nadidisip sila ng kaaway. Why? Kasi masyadong mababaw yung kanilang foundation, kasi mababaw po yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi nila alam na, ano pa ako sa Panginoon? Sino pa ako sa Panginoon? At yan po yung isa sa gusto ko na sa buhay ko ninyong mag-asawa. I hope na yan po ang isa sa mga ituro ko lalo sa mga bago. Ang how to receive Jesus more, how to know Jesus more. Okay? Kasi ano ba ang purpose ng, kumbaga, si Lord nung dumating ko sa buhay na, akala ng iba, yung salvation, di ba? Maganda yung naninisip ko yung mga about yung pinost mo dati sa GC, about yung sa salvation, about salvation. Maganda yung nanonood ko eh. So, doon lumalabas na hindi pala, kulang yung knowledge kapag hindi patuloy na nare-receive namin ang Panginoon. Kailangan day to day, in our devotional time, in our Bible reading, in our communication to God, kailangan alam natin na ano yung standing natin, which is that we are righteous. Okay, in spite kasi mostly ang tao tumitingin sa ating mga gawa. Hindi po ba? Tayo tumitingin sa ating mga gawa na
through that works, yung minsan mga nagagawa natin, kasi we're not perfect, we know that. Tayo po hindi perfect. May mga times na nakakapagsalita tayo ng ganito, ganyan, nakakapagsalita tayo ng ganito, ganyan, nakakagawa tayo ng ganito, ganyan. But, ang isang Kristiyano, ang isang believer, as long as he knows what is his right standing before God, that what he received, okay, from God, he will stay, he can still maintain that righteousness. He can still maintain it. Knowing that righteousness is not from our own righteousness. Kasi sabi nga po sa book of Isaiah, our own righteousness before we become saved, okay? Our own righteousness are like what? They're like filthy rags. Okay, they're like filthy rags because the righteousness that our God the Father, He wants, okay, that us His own is the righteousness of our Lord Jesus. Kasi Jesus did it all. Diba? Sabi nga po dito sa book of 2 Corinthians, okay? Sa 2 Corinthians 5:21. God made Him, our Lord Jesus Christ, God made Jesus, okay, who you know sin, to be sin for us. Okay? Why? So that we might become the righteousness of God. In Him, in Christ. Ibig sabihin, di ba? Lahat ng ginawa ng Panginoon, okay, na ginawa ng God the Father kay Lord Jesus, ginawa niya, so that we can be able to receive that righteousness. And that righteousness is not our own righteousness. It is the righteousness of our Lord Jesus. It means that there will come a time that we will make a mistake. We can say something wrong. We can think of something wrong. But as long as you know your righteousness that we have, importante po yan. Kasi I learned that sa isang teaching dito, na to be able to counter yung negativity ng mundo, to be able to counter the deceivingness of the enemy, to be able to counter yung mga tukso ng mundo, kasi maraming tukso sa mundo eh. Okay? Is we need to keep on acknowledging that we are righteous in the eyes of God. How? Ang sabi ko doon, kailangan we need to declare it to ourselves. We need to learn how to declare it. Kung ano yung standing. Kasi God the Father is so pleased. Diba? Without faith, no one can please the Lord. And by declaring what you are, okay, what you receive, it pleases God the Father. Why? Because what you're declaring is, it gives glory to our Lord Jesus Christ. It reminds God the Father of who you are, of what His Son, our Lord Jesus Christ, did for us on the cross. And what is that? It's about by declaring. We need to declare what we are in the eyes of the Father. And what we are in the eyes of the Father, according to the 2 Corinthians 5:21. We are in the righteousness of God. So we must learn to declare it. We keep on declaring. I learned some testimonies, okay, that people who are still on bondage of, let's say, vices, that during that bondage, because they learn about this, they learn what they are, and they keep on declaring it, and gradually, those vices are na parang natatabunan na overcome siya. Because the Holy Spirit is witnessing. The Holy Spirit witnessing, yes, you are. And the Holy Spirit is doing His part in us how to overcome those vices, those little mistakes, those thoughts in our mind. So, ang isang tipo is to declare it, to say it, to speak it. Ang sabi po doon, di ba? Well, if you have something in your mind like that, learn to say it. I am the righteousness of God in Christ. We need to declare, I am the righteousness of God. We need to speak it. We need to say it because, as in the Bible says, the power of life and death is in the tongue. And the more you speak that, it's speak by faith, and then you hear it. And as you hear it, it will come into your heart. And the heart, it will be transformed. Glory to God. Okay? So, yan po ang sasaan natin po ng Diyos na Panginoon. He is not just our righteousness, but we receive it as a gift as well. And we are now, right now, in the eyes of the Father, that standing never changes. It will never change. It doesn't think, we must stand in the victory ground. Many believers,
they stand not in the victory ground. That's why marami pa rin bumabalik dito. Parang ang nangyayari din kung ganun sa nagkakaroon sila ng condemnation without realizing na you should not condemn yourself. Okay? Kasi we are still in the flesh, we are not perfect. We can be able to commit, okay, those sin, those, actually I don't call it sin anymore. Because we already passed on. We already, it's already blotted. Our sin already blotted at the cross. Jesus Christ became sin for us. So that His righteousness will receive it. And that righteousness is what we are right now. So I hope na sa buhay niyo po mag-asawa na mas may turo po natin sa mga bago. More about our Lord Jesus Christ. How to receive. Because I like that teaching sa mga kasi. I like that teaching that how they eliminate Jesus Christ through the Word of God. Kung paano nila kaya palabas, even from the Old Testament and from the New Testament, how they be able to pinakikita na everything is about the talk about the Lord Jesus Christ. And glory to God, yan po ang gustong iparating sa ating Panginoon. Na in spite lalo sa nangyayari sa atin, na it's also not right for us, okay, Ate Rona, and sana masabihin din natin, not in public, okay, but in private, especially our mga kapatid po natin, na they still have this, anger, na learn to kasi it's not good for us to condemn one another. It's not good for us to condemn. Even though they are mistake, okay, but still, in the eyes of the Father, because they receive our Lord Jesus, they are also righteous in the eyes of the Father. So for us, what we can do is just continue to pray for them. Pray for them. And then let's stop all those worrying, all those, about yung mga, kumbaga, let's stop it. Pass is pass, and then let's start aiming. And we should advise also our brethren. Kagaya sabi mo nga, last na to eh. Di ba kaya man? Last na to. Kasi it will be good kasi the moment na we keep on talking about that, it also, parang I feel I'm also harmed. Parang somehow, sabi ko, although it's just, kumbaga, just a realization only, but still, meron yung, mararamdaman niyo po yan na parang nilalabas natin, but still, there's something na parang the Holy Spirit is telling us na parang, don't say, stop that. It's not good for you. It's not you. It's not you anymore. Don't let the enemy dictate what you are or what you can say. Amen? Amen. Amen. Praise God. At gawin ko ganyan po ang gusto iparating ng Panginoon na sa kabila po ng mga nagawa natin, okay, at magagawa natin mga kamalian, okay, stand in righteousness. Believe that you are righteous. Magaya ko rin na pinagkas ko yung kay God. Lord, tuluyan mo na alisin ang panglasa ko sa akin. Ang hindi ko laging inilig yung alisin yung panglasa ko sa akin. Yung alisin nga rin sa amin, linggo-linggo may anak. Sa mundo na. Glory to God sa akin din po, no? Kasi may mga vices mo po talaga tayo before. No? Because of the teaching, because of the learning, I declare it in myself. And little by little talagang, it's not me. Talagang nilalayo ako sa tukso. Kumbaga, minsan sabi nga nila, yung pala na lumalapit sa manok eh. Tutukain mo na lang eh. Meron talaga mga ganun, maraming ganung cases. But glory to God, ang lakas ng conviction ni Lord, ang lakas ng conviction ng Holy Spirit lang. At the same time, He will make a way. He will make a way para talagang hindi ka ma-indulge dun sa mga immorality, okay, dun sa mga vices, and talagang totally ma-reject natin siya. So yun po ang isang secret. I hope na kung kayo po ay meron po kayong mga pinagdadaanan o something. Kagaya kanina na nung ako po ay papunta pa lang dito, no, ang sakit ng ulo ko. Sabi ko, wala. Kasi yung babasa po ako ng no? Sabi ko, but dineclare ko pa rin. Keep and declare it. I reject and bind and rebuke the enemy. Okay? Kasi alam ko, this message is also, although alam ko naman po, alam din mo ako eh. But
works is not works based on the law. Our works is based as a fruit of the Holy Spirit. Okay, not based on the works of the law, but based on the fruit of the Holy Spirit. Now we are being led by the Holy Spirit. Now the things that we are doing right now, it's not because we are obliged. We're not obliged, but we are being led. There are willingness, and we are because we're being led by the Holy Spirit. So it's not easy. We know it will not be easy. There will be challenges, of course. There will be trials, and let's say, for example, I admit na sa buhay ko po na until now, my wife is still not fully supported to me. So I keep on praying kung na talagang the Lord will give him that understanding na talagang support me. Kasi, like, it's not easy na pag hindi po talagang parehas sa inyo po, talagang it's become easy. Pero pag isang mag-asawa hindi po supported ng isang medyo, may nagkakaroon ng hindrance. So, but still, I told to my wife, no, don't worry, honey, na what I'm doing right now, what I can do for the Lord, I will do it. That's for the Lord. It's a blessing for us. It's a blessing for us when I can do for the church. Okay, especially this mission. Pero alam niyo na po na this is we're establishing a new church. And although pagka nag-start na akong nag-conversation sa kanya, hindi siya masyadong interested actually. Hindi siya masyadong interested. But sometimes gagamitan naman ng konting segue mo na but glory to God ang Panginoon, kagaya po ngayon, no? Na glory to God that kahit hindi po siya masyadong again, still sabi ko, no, it's for the Lord, it's still good for me. Because it's for the Lord. And praise God, so kayo po ba ay glory to God po, yun lang po ang gusto may patid ng Panginoon sa atin at Kaya kanina, pag-report, pinakita ko ng report, sinabi ang kuya priority. Mula sa pagkakaisip ko, gawain ng kita. Mula sa pagkakasagot ko siya, sorry sir, hindi ako magagawa ng priority niya kasi hindi naman dumadap sa kapatid ko na ano niya yun, ako rin mo umuwi. Yung natira, yun yung dalawa ng dalawang kasamakan. but still, glory to God. So, kasi inisip ko, okay magkakaroon ng overtime. Pero mali, ano na yan, kapag yun natin si Jared, hindi nang mali yun na, yung kasi, ano sa akin, blessing niya, kalusugan. Amen. Saka, meron po ako hindi nabanggit ng verse in pertaining to that, no? Kalusugan, Oo. ang nasa tama na yung kalusugan, makapatuloy ng takbo. Ito po yan. Yan ang pinakahigit ko kaya. Yes, kasi sabi sa Matthew 6:33, di ba? Ito, common verse na, di ba? Seek first, di ba? The kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, iba food, iba what we eat, what we drink, di ba? About clothing. Talagang i-provide ko ng Panginoon. Mas, kumbaga, yung blessing ba? Kasi yung, siyempre, money is there, okay? The Lord is blessing our companies, okay? To bless us, but still at the same time, di ba? Yung bang gawain ng Panginoon is always, kumbaga laging priority kasi, kagaya sa yung pero na, He sure everything, di ba? He created all things, di ba? Actually, He created all things, di ba? He owns everything actually. He owns everything. And tayo, praise God, we become what? We become inheritance. We inherit because through our Lord Jesus Christ. So knowing that, diba, it's empower, it will empower us to continue to trust and to obey the Lord. And ang gawin din, okay, sasabihin. Isa lang yung ano. Amen, I agree. I agree. Yung lagi namin sinasabi sa when it comes to, of course, the righteousness ng aking asawa na, of course, Jesus binibigyan din. Sabi lagi namin yung asawa, Lord, we will take care of your business. We will take care of it. Kasi naman talaga yan, di ba? Amen. Pagka gusto mo maayos ang lahat ng bagay, yung business ng Lord, which is the church, hindi naman kasi kasuyin mo. Kami bahala dito, may nakakatiwala mo. And
talaga yan, parang ganang pamilya namin, hiling, yung kalusugan, lahat ng bagay, you will provide for that one. But for your company, yung pinakatawag mo sa amin, kami naman ang bahala. Kaya, when it comes sa pagbibigay ng service sa ating Panginoon, palagay ko, Lord, namuna tayo sa mga bagay. Para sa amin, it's really, we have to declare that as one day belong to the Lord. Kung makita yung righteousness niya sa bawat buhay ko natin. In fact, may karoon ng conflict ng araw. Wala kami Friday, wala kami Saturday, minsan talaga napakahirap. So, we declare sa mga kayo, Lord, hindi kayo dito. Gusto namin mag-service, gusto namin magkatid ng mga kapatira, gusto namin magsandok. Ipasok kami. I'll take care of your business. You take care of my job. Immediately after po niyan, hindi lang yung Friday binigay. Friday, Saturday, okay. So talagang ganun talaga ang magpapagigil. The moment na pinagkatiwanan mo na sa definitely, hindi ka makakagyan. In fact, laging advance yung ganyan condition para sa sino po sana? It exceeds our expectation. Kaya, di ba, ang isang pangalan ng ating Panginoon is Jehovah Sidkenu, which is, the Lord is my righteousness. So, maganda na alam natin yung pangalan niya. Kasi kung sino siya, we also have that included righteousness of God. Yung character niya, kaya palagi ang binarapin. Let us create, diba? Let us, so the Trinity is already there. Let us create man according to our own image. Image is not yung physical character, but yung moral characteristic ng Panginoon. So God is righteous. And so, righteous din tayo. Especially, syempre, yung mga ginagawa natin. Kaya nga, wala tayong sariling righteousness. It's only an imputed righteousness. Para wala talagang magmayabang. Yes. Kasi it is only a gift, nakapalito sinabi ko sa verse na binasa ko. It is a gift of righteousness na kung iisipin mo, ganito pala mahalaga. Ito pala yung standing ko sa Panginoon. Although na-fall short ako minsan, but then the righteousness of God, hindi nababago. At ito ako, parang ano na yung shadowing niya ako. Parang pag narinig ang pangalan na Jesus, nare-remember ako kasi kasama ako sa kanya. Kasi ako yung righteousness niya. Doon sa ginawa niya, imputed yung righteousness. Diba? Ito, at kami, glory to God, natutunan namin yung nag-declare every day talaga. Nililipare natin siya. You are our Jehovah. Kadesh, our sanctifier. So, ibig sabihin, meron kang mga pagkakasala, meron kang mga, pero sinasama ko tayo niya eh. Ang dinilinis niya araw-araw. Yun po, yung mga ganun, kailangan sabi na, malaman natin, deepen, alam natin yung standing natin. At, syempre, challenges ko ngayon. Actually, sabi ni Kuya Bert nung Saturday, yan, Che, paano ba yan? Ito, hindi ko nakuha ng una. Kasi, sabi niya, Che, kasi di ba kanya, plano niyo ng mag-for good sa Pinas. Lalo na ikaw, lalo gusto mag-for good. Biglang napatingin ako sa kanya. Mumiti na lang ako. Kasi ang ano ko na lang, Lord, kung ikaw ang siya nagbigay ng vision, ikaw din naman ang nagbigay ng vision. Lord, if we are really meant for this calling, Lord, samahan mo lang. Mapapatangay na lang kami sa iyo. Total naman, kahit na pumunta kami sa pinakamalalim na tubig, hindi kami marunong pag ikaw ang kasama namin. So, somehow, medyo overwhelming siya kasi yung schedule namin, dahil mas pagkulang namin ang schedule niya. So, kasama na yung kitchen, kaya talagang kuya, maraming salamat, tinanggap ko talaga yung mga transport. Sabi ko, di, parang akong mag-hapon niya. Tapos sa cellphone ako, kaya ako palagi mag-follow, hindi ko yata papaya. So, nag-pray ako sa Lord. Hindi ko talaga kami hayaan umayo. Overburden kami, katulad sabi ni Jethro, kaya no, kay Moses, ano ka ba? Sabi niya,
alagaan mo yung lahat ng mga gawain. Kuya Arnold, hindi namin, least expected namin na si Kuya Arnold, ganun siya talagang, yung oras niya talagang binibigay niya. Sabi ko nakakatuwa si Ate Jessa, nung Thursday habang nag-praise and worship na practice pa lang yun, parang kami nag-worship. Sabi ko, Lord, talagang naano ako sa Lord. Lord, sabi ko, ito yung pinag-pray ko na Lord, bigyan mo kami ng worshiper. Kasi ang talagang burden namin ni Cornel pag nakakaawit sa baba, sabi ko, Lord, wala yung hindi ko talaga, parang performance, natatanga yung tao, emotion lang, wala yung talaga ng Holy Spirit. Sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yung napakasimpleng awit pero outpouring yung Spirit mo. Kasi yung puso ng tao ang siya umaawit din. So nakita ko nung gabi, kaysa nila, sabi ko, Lord, eto yung mga binigay mo sa amin, sa iglesia na to, sabi ko, sabi ko, Lord, wala na ako wala na ako i-reklamo pa. Kuya Manny, kasi meron tayo sa logistics, meron tayo sa Amen. Yeah. tapos yun, dahil si Kuya Bert, nakita ko kung gano'n siya naging nakakatuwa. Sabi ko, yung mga iba, syempre, na-expect mo na mag-i-stay, pero hindi nag-stay. Alam the Lord na talaga namang inaayos niya. No? Sabi ko, Lord, ilagay mo sa puso namin na yung kalayaan ba na sa pagpupuri, yung makita namin yung mga kapatid na nandun, ang best mo, so, kung doon ka, okay, we will bless. Actually, may mga kapatid na nag-bless na, ang demanding yung message nila. Rest assured po, ate o kuya, that we understand. And sabi ko, we respect po the decision. We give you the blessing. Mapatuloy sila. Yun po lahat ng mga message, mga nag-bless. Hindi po namin sila yung kaaway. Hindi sila, actually, hindi talaga sila kaaway namin. But there is an entity na alam nila, siyempre kung sino kaaway natin, na talagang gusto niya ibagsak ang bawat isa. Pero hindi siya makakabagsak. So, glory to God. Eto pa lang, ito pa lang grupo na to. Nakita ko may isip, ginawa sa finance. Hindi pa nagkaroon problema yung isip, hindi magkakaroon ng ganito na. Mga Hindi lang ginapag. Parang may report. Actually, sinasabi Kailangan nila, pala talaga magkaroon ng problema. Kasi hindi magkakaroon ng isip, hanggang wala Sometimes darating na problema. yung problems they aim to fix things. Hindi lahat ng losses is loss. There are a lot of losses that you will gain. At saka sa akin yung pinaka-realization is you have to always learn kung saan ka nakastand sa Panginoon. Kasi yun yung nakuha ko din at saka nakasabihin. Kasi pag alam mo kung saan ka nakastand, alam mo na hindi ka, even if you go to the deep waters, hindi ka maaari. Kasi sometimes God will put you in deep waters because your enemy cannot swim. So yun yung mga nakikita ko na although we have a lot, yung nasabi mo, marami pa rin tayong mga iniquities, marami pa rin mga, we keep doing things na hindi pa talaga, there's no perfect thing talaga. But at least we know where we stand sa Panginoon. At alam natin kung saan natin siya nilalagay. Ako kasi nasa point na ako na I worship God not of the things that He gives me. Because He deserved my worship and He deserved my love. Kasi yun talaga yung essence ng ano. Because He gave me, yun yung always ko sinasabi, binigay niya na sa akin lahat before. So it is my rightful duty na ibalik sa akin lahat ng duty. Yun yung pinaka-always ko nakikita. At pag ginawa mo yun, talagang maano pa rin, mag-glorify ka. Merong mga changes na mangyayari sa family, relationship, lahat malalaman mo kung ano yung mga dapat mong let go, ano yung mga hard na kinikerry mo. Madidistinguish mo na kung hanggang saan at kailan mo. So yun yung nagkakaroon ka ng enlightenment, nagkakaroon ka ng wisdom, ng guidance, basta alam mo kung saan ka nakastand sa Panginoon. Pag dineclare mo siya, at pag in-affirm mo yung position mo as always exalted, sa atin ibinigay yung dominion ng mundo. So, we ask to always, yung i-bind and confirm, i-declare talaga. Kasi,
na-realize ko yan, nung nagka-COVID, na-realize ko yan. And the more realization na nandito na ako sa Saudi, lumipat ako dito. And much more, nung nagkaroon ako ng flash ng red light, dito sa last Friday, yun talaga yung pinakaano ko. Nahinatid ko si Arian, pagpabalik namin ni Ana, nag-tsuran talaga ako ng red light. Talagang yung lumo ko talaga is talagang, meron pa akong pending na mga violation. Tapos nag-red light pa, 3,000 na. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga, ikaw na lang ang bahala. Sabi ko, pinagpa sa Diyos ko talaga siya, pero ipinag-pray ko talaga siya. At kinast up, nireview ko talaga yung nireview ko talaga yung valuation. In-accept ko na nag-beat ako, pero hindi ko alam kung beat talaga. Kasi yellow pa nang tumakbo ko. Kasi pero talagang yung flash, talagang dalawa kami na flash eh. Tapos, hindi masyadong malayo yung first time ko na nagkagaling flash ako, talagang yung mag-worry ka talaga dahil sabi ko, Lord, alam mo yung status ng finances ko, ikaw ang nakakaalam more than anyone else. Kung ito is your challenge to me, Lord, I declare, sinabi ko talaga, I declare and I accept that I beat the red light, but you will remove Amen. yung araw-araw ako nagpapacheck ng violation. Sabi ko, wala pa. Tapos hanggang ngayon, kasi Friday yun, ano na tayo, Thursday na tayo ngayon, wala pa naman. So, sabi ko, Normal yun, within 3 days. So, within 3 days, kapag ng Thursday, pumasok na, wala pa naman. Yun na lang yan ko, dinideclare ko pa rin, kasi pag dinideclare mo pala talaga, alam ko na ngayon paano mag-declare. So, I am learning. At saka ito yung pinaka-wonderful na feeling na yung meron kang, especially, important talaga na meron mga mature leaders na mag-guide sa flocks. Kasi hindi din ng Panginoon nandiyan na, but we need someone to lead the flocks. Hindi lahat equipped na, hindi lahat alam na. So we are a lot of us na talagang kailangan natin ng guidance. So kung yung guidance na yan, inaano yun ng Panginoon, dinidelegate niya yan sa mga tinawag niya. So, yun yung pinaka-importante kasi I always say sa pastora na, there is always seed. We seed, but God will change us. But if we receive the proper seed into the proper ng mga tao, madali yung acceptance. Kaya, yun na lang yung pinagpapasalamat ko kasi I've been in my yung sinasabi natin born again life, but just recently ko lang na-realize yung true meaning ng pag-ibig. So, to God be all the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. You are righteous. The right. My God's righteousness. Amen. So sa akin naman na tumimo sa akin yung pagkataon ng declaring nung ginamit tayo sa tulingan ng faith. So habang talaga ako nag-pray ako sa mga speaker na sinasabi parang walang patos. Kaya na sa akin mag-declare. Pag nag-declare tayo, binibigay ako trust sa akin. So na ang kahilingan may mangyari. mauwi na sa message ko. Sasagasali yung message. Ay nga po, ngayon pa lang nangungusap na yung Holy Spirit sa akin. Ano na yan? Bibili na introduction. But anyway, kilala naman tayo bukas. Okay, so mag-corporate rin. Yeah. Until such time na Sana magkaroon tayo ng list. prayer. Okay, ako ang host. Sino po anong mga prayer request ko? Prayer for the pastors. Tapos, yun, sa husband ng pinsan. Ano klaseng life? Ang area of life ba yun? Ray of light. Yung ikaw ang Oo, yung ikama ko kayo. lagi sa prayer. August? June po? June 9. Lapit na ako. Yun na lang sa last service. Nakontak mo po si Kuya Edsel. Ako. Tinawagan ko siya. Hindi ko
sa gitna ko ng ano, sabi ko, uy, nakonta ko na yung mga ano, okay na to. Sabi ko. Yung mga ano naman, yung mga invite, madali naman yung interview. Pwede meron, Susulat ko nga sa akin, hindi. Wala tayo kasi. ako naman po, Tingnan mo ko kasi. Tingnan mo ko sa akin. para sa, hallelujah. Lord, hindi pa rin noon. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang message na Lord na Thank you so Lord, much. indeed, you are our Jehovah Sitzano, our righteousness, O God. Indeed, wala po sa kakayanan bilang righteous of ourselves. Ang sabi mo nga, no, not one is righteous. There is one fall short of the glory of God. Kaya nga po, Lord, we need Jesus Christ in our life. We need Yes, the Lord. Holy Spirit in our life to continually remind us as a witness for us, Panginoon, that we are your righteousness. Amen. Lord, maraming salamat sa ginawa mo sa cross of Calvary. Maraming salamat sa ginagawa mo pa sa bawat buhay namin. And we thank you, Lord, sa buhay ni Kuya Elmo. Yes. Glory to you. Salamat, Panginoon, sa buhay niya na patuloy na nagpapagamit. Patuloy mo, Panginoon, ipaalagin ang kanyang puso sa iyong mga salita. Fire, Panginoon, to serve you. Fire, Panginoon, to continually seek and know you more, Lord God. At yung pagkaalam niya sa iyo ay ma-impart niya naman, Panginoon, sa aming iglesia, sa mga kapatiran na nakakausap niyo, Lord God. I do believe, Panginoon, na you have a plan para sa tao nito at sa your due time, Panginoon, alam ko, Panginoon, that you're going to put sa puso niya ang mga bagay na nais mo para sa Panginoon, Lord Jesus. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na kami makalapit sa iyo dito sa pananalangin. Alam namin, Panginoon, prayer is not an option, but it is the only option. Yes, Lord. Na meron kami, Panginoon. Continually communicate, Lord God. At continually do our petition, Panginoon. Amen. Sa judge, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng mga verdict, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, we plead sa gabi nito, ang mga pangangailangan. Unang-una, Panginoon, ng aming iglesia. Alam mo po, Panginoon, na sitwasyon. Alam mo po, Panginoon, ang mga damdamin. Alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan. Lord, sa mga salita mo, kami tatanggap. Amen. Ikaw ang nagsabi, you will never give us, nor Yes. forsake us. And we stand by those words, Panginoon. Yes, O Lord. At ang sinabi ng Panginoon sa buhay ni Moses, kung hindi mo yun ang napag-isa sa mga, we will not go forth. But Lord, we believe sa salita mo that you will never give us. nor Yes, forsake O us. Lord. And sinabi mo, never be mislead, Panginoon, sapagkat kasama ka natin, that you're going to give us victory. And so we pray right now, Panginoon, that we will be victorious sa bagong iglesia na ito, Lord, in the name of Jesus. We pray, Panginoon, that Jesus is Lord over Yes, you are. Jesus, Yes, you are. great I am church in the name Yes, of you are. Jesus. Lord, we declare, Panginoon, na magtatayo ka ng mga tamang tao na makakatuwang, Panginoon, ang aming pastor, Pastor Bernard, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Nagagamitin mo upang mapalawak, mapalago, mapanatili into righteousness ang iglesia nito, Lord, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat for anointing Pastor Bernard sa bilang aming head pastor. Continually humble you, Panginoon. Continually pour out your overflowing anointing sa puso, Lord, in the name of Jesus.
Yes, going Lord. to touch hard, Panginoon. We're claiming, Panginoon, you're going to send us itong mga tamang tao, Panginoon, na magiging katuwang ng iglesia mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bring us, Panginoon, evangelists. Bring us teachers, Panginoon. Bring us apostles. Bring us prophets, O Lord, in the name of Jesus. And bring us teachers, Panginoon, sa iglesia mo, Lord, in the name of Jesus. Lord, workers, Panginoon, teaching ministry, sa transport ministry, sa worship, Panginoon, hindi namin Panginoon, na magdagdag ng mga worship leaders at mga Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, yung mga magiging influence namin, hindi lang sila, Panginoon, pumunta para magdugtog. Lord, slowly but surely we know, Panginoon, that you're going to change the heart of every attendee ng iglesia. Amen. And they will be a committed worker, Panginoon. Puso, Panginoon, ang siyang maglilingkod, hindi ang kanilang mga talento, but their hearts, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na maging ang mga provision mo, financially, kung yung sustain ang iglesia mo, Lord. Lord, right now, Panginoon, salamat din po namin yung mga instrument na nandiyan. Amen. Salamat sa speakers, Lord God. Salamat, O Lord, at Lord, kulang na lang ang mga instrument. Lord, i-prepare mo na ang lahat ng bagay katulad ng pag-create mo sa heaven and earth. Bago mo likhain ang tao, hinanda mo ng lahat ng pangangailangan. And Lord, kung iglesia nito, ihahanda mo na lahat ng mga instruments, lahat ng mga kailangan namin maging bahay, Panginoon, inihanda mo na, Panginoon, ang aming titipatan. Lord, alam namin, Panginoon, that you are with us and you are moving in a most mysterious way na hindi namin maunawaan. Lord, maraming salamat. Hindi ko, Lord, magiging magaan ang aming dadaan. Alam namin, Panginoon, you are going to send forth angels sa aming Panginoong lalakadan upang linisin ang lahat ng ito. And no plans and the scheme of the enemy shall prosper against His church in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dito, Lord, hallelujah, sa prayer request ng Panginoon ni Androna. Maraming salamat, O Lord God, sa buhay niya na ginagamit po, Panginoon, sa aming pagkakanto, sa pagsaayos din ng luwang Panginoon sa Elton, ng mga scheduling, Panginoon, gamit ng mga lugar, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kanyang kumpanya, ang Tesla, ang Pipsa, na ginagamit po, Lord, bilang kanunan para sa kanya. Lord, we are praying, yaman din pa at magamit sa iyo sa kanya. Lord, give her the reward ng kanyang visa, Lord, in the name of Jesus. Magkaroon siya ng personal working visa, magkaroon siya ng income, Lord, in the name of Jesus. Lord, nothing is too impossible for you. Amen. Ang sinabi mo, Panginoon, to those who believe, nothing is impossible. Everything is possible, Panginoon, sa mga taong naniniwala. And we believe, Panginoon, right now, in the name of Jesus, that walang imposition. Maging ang mga tao na maglalakad ng visa, Panginoon, ni Rona, or in the name of Jesus, ay hihipuin mo, Lord God, in favor, Panginoon. Kaya, Lord, we are claiming that we are highly favored in the name of Jesus. And we're going to touch people upang kumilos in favor, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, maging kay Ate Cristel, ano na pinagdaraanan niya, we don't know her, ng ganun, lagi, Panginoon, but we know her. At alam mo ang puso niya. Inayos mo, Panginoon, na imbitahan mo na rin ang mga siya dito. Lord, hayaan mo, higit kanyang makilala, higit niya makaramdaman yung pagmamahal mo sa kanya. At gamitin mo, Panginoon, ang iglesia nito upang maging kampanya ng kanyang puso, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na yung mga problema niya sa oras na ito. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos, and wala simple sa iyo, sa distance, is not a matter, Panginoon, sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus, kaya parang kaya mo ipuin kung sino man sa mga
Pagkakataon, O Lord God, na makapag-share ng iyong salita sa mga mani, sa mga tao, Panginoon, upang sila man ay matutunan ka sa Lord, gamitin mo si Kuya Manny sa iglesia nito, O Lord God, hindi na patuloy, Panginoon, na maging katuwa, Panginoon, na iyong iglesia. O Jesus, ang Panginoon, ang desire mo ni Kuya Manny sa kanyang trabaho, sa kanyang anak, sa kanyang future, O Lord, Lord, sinasa namin. Amen. Amen, Lord. Elton, Lord, maraming salamat. You have given him, Panginoon, the gift of teaching, O Lord God, the gift of encouragement, at warm, welcoming siya, O Lord, welcoming tao, O Lord God. Pagiging siya, Panginoon, pagiging pa, Panginoon, ng makapag-drive, ng mga kaluluwa, at yung way niya, Panginoon, ng rebuke, it's very sweet na rebuke, O Lord God, sa mga kapatid, Lord, these are such character na hindi lahat ay meron. Salamat, but we are not pro charisma, because charisma is not for you, but we believe that this is an illumination of your goodness, Panginoon. Buhay, kaya na ipapakita din naman niya ito sa bawat kapwa. Lalo-lalo na din sa Lord, gamitin mo siya, at we pray, we miss the Lord God. To change our heart, O Lord, in the name of Jesus. Lord, nothing is too impossible. Katulad mo na lagi namin bibigyan, you are the one who is changing. Katulad ng pagpapatigas mo ng puso ng Pharaoh at kaya mo din mo magpalambot. Tatanggalin mo, Panginoon, ang pusong bato at papalitan mo ng pusong palambot. Pusong laman na tatanggap ng iyong mga salita. Natatanggap ng iyong conviction. And right now, Panginoon, ano bang ginagawa ni Jesus, Panginoon, in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit touch her right now in the name of Jesus. And let your strong conviction ay siyang pumilos ngayon sa oras na to. Yes, Sa Lord. ngalan ni Jesus. Hallelujah. And we are declaring that one day she's going to say, yes, Lord. Yes, Lord. I agree on that. And I'm going to serve you. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngayon, Panginoon, pag-iingat sa buong pamilya nila, Lord God, sa Pilipinas, sa buong pamilya ng mga anak niya, salamat sa pagdating mo, pinagkakaroon sa Panginoon. Salamat po, Lord, kung paano mo kami iniingatan at pinagpapala dito, gayon din, Panginoon, ang tuloy sa lahat ng family members namin all over the places, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, even lalo, Panginoon, we are praying for their salvation. Lord, bagamat napakatagal dumating ng salvation, bagamat, Panginoon, they are traveling through tradition, sa idolatry, Lord, we are praying, Panginoon, that your words are more powerful Amen. than the tradition, than the culture, than those family ties, of God, in the name of Jesus. Lord, we are breaking right now the spirit of idolatry among family members in the name of Jesus. We are breaking the power of Satan in the name of Jesus. No vices in the name of Jesus. Yung lahat ng pagsusugal, pag-inom, pag-inom, pagbababae, pag-lalaki, we rebuke them, O Lord, in the name of Jesus. Yung pag-umura, we rebuke hatred, we rebuke bitterness, we rebuke every kind of sicknesses, we rebuke in the name of Jesus. Amen. Every dispute, pag-aaway, hindi pagkakawawaan sa Lord ng pamilya, we rebuke everything in the name of Jesus, in the name of Jesus. We speak love, we speak peace, we speak loving kindness, Lord, in the name of Jesus. And we speak blessing, Lord. Lahat ng aming mga pangangailangan nila, be our provider, Lord, in the name of Jesus. And Lord, maging we pray, Lord, sa mga kapatid namin na nakatiwalay sa amin, mga kapatid namin na hindi napas sa pananampalataya, mga kapatid namin na apekto, Lord, dahil sa division. Lord, we pray na ikaw,
rebuke lies, O God, in the name of Jesus. Lord, nalilipid namin ang sila ng hindi totoo para mawibigay yung mga kapatid na hindi mga regular attendee, O Lord. And Lord, we forgive them. Lord, guard every heart. Pagkakas na nawa, Panginoon, ay hindi mo patuloy sa ganitong klase ng way ng kanilang pagtuturo, ng kanilang service. Lord, hayaan mo na alam namin that your Holy Spirit, your power, Panginoon, ay higit, Panginoon, kaysa dun sa kanilang mga ginagawa. So, Panginoon, hayaan mo na lang, Panginoon, strong conviction, Panginoon, for them to have the integrity, do the right thing. Meron ang nakakita. In the name of Jesus. Hayaan mo, ngayon ang lesson mo, Panginoon, patuloy mo din pagpalain. Magbigay ka, Panginoon, ng makapagong mga makakatuwang niya, Panginoon, the righteous, O Lord, na tumatayo, Panginoon, sa iyong salita. Amen, Lord. Na mag-review at magtutuloy, Panginoon, sa mga. Lord, kahabagan mo. Mas tunay, in the name of Jesus. Nahigit lalo, Panginoon, yung puso namin ay ayusin mo patungkol sa amin. May grace about sa bawat oras, Panginoon. Katulad ng sinabi, Panginoon, katulad ngayon, we are your righteousness. And so, Lord, kailangan mo sa aming grace, yung pagpapatawad, yung pagmamahal, yung acceptance mo. Amen. Lord, alam namin, because of this, we are victorious. Amen. Lord, bukas po pinagkakatiwala namin ang aming gawain, O Lord God. Maraming salamat sa preparation ng message ni Pastor Amen. Bernard. Amen. Bagaman napakahirap ang Hallelujah. ng kanyang schedule, but then again, bibili, Panginoon, na ikaw ang siyang nangusap sa kanya. Yes. It is you, Panginoon, who gave the message, O Lord. In the name Yes, of O God. Jesus, make it simple, make it powerful, make it correct, informative, at gawin mo siya, Panginoon, way, Panginoon, of correct, to rebuke, and encourage, Panginoon, ang mga salita mo bukas, Panginoon. Make it with more power, Panginoon, na siyang maranasan namin, O Lord, in the name of Jesus. Lord, ngayon pa lang, inaangkin na namin that the Holy Spirit, Panginoon, na siyang patuloy ng Diyos will saturate this room, O Lord, in the name of Jesus. Upang sa awitan pa lang, Panginoon, makakustos na kami. In the name of Jesus, at ma-prepare ang bawat puso, isip, at tayo na namin upang marinig namin at matanggap namin ang buong Amen, Lord. in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, hallelujah. Maraming salamat po. Mamaya, Panginoon, sa pag-uwi, inanap po ang mga Panginoon at makauwi sila ng safe and sound sa kanilang mga tahanan at magkaroon, Panginoon, kami ng kapayapaan sa aming pagtulog upang na bumasan, Panginoon, ay energize kami. Amen. At uuwi namin ang pag-alipin sa mga puso namin sa iyo. In the name of Jesus. Dito, Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga pray namin. Alam namin, Panginoon, that we claim and we prepare, we declare that your answer is at hand. Nagulat ng prayer ni Daniel, yung araw na nagbukas siya ng bibig, yung araw din yun, Panginoon, Yes. sinagot mo na ang kanyang panalangin. At Lord, kung magtagal man, because there are an entity, evil spirit, black angels, Panginoon, na mag-intercept, and we will stay in our faith, okay? Yes. We will keep on praying. We will keep on waiting. Lord, na darating ang sagot mo sa aming mga kapatid. Lord, maraming salamat sa iyo po ang papuri. Pasasalamat at pagdakila. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Amen. Oh, diba? Hallelujah. Ako rin nakapagluto para Ay, wow. Talaga. Kahit yung busy, talaga nakapag-luto pa rin. chicken barbecue. Wow. Chicken barbecue. Chicken Barbecue. Okay, God bless.